Naka-schedule kami ngayon maglinis ng bahay kaya heto at maaga rin ako naglinis ng katawan. Bumili rin kami ng ilang pirasong storage box para paglagyan ng mga gamit. Madalas nga itinatabi namin yung mga ganyang bagay tulad ng karton dahil baka may paggamitan. Pero hindi ko na malayan ay dumami na pala sa loob. At ito na nga yung storage room reveal. Grabe rin ang mabait dito sa bahay, talagang ginawa rin nilang tirahan. Nawawalis-walisan ko rin naman itong part ng bahay na to dahil dito rin ako nagsasampay ng mga damit namin hindi pa masyadong tuyo. Yung part nga lang na may storage box ang hindi ko talaga magalaw-galaw dahil nga mabigat at patong-patong sila. At dun pala tinambak ng mababait yung mga hinahakot nilang basura. Sa dami nga ng laruan nito ni RB ay kumain rin talaga ng ilang storage box. Kahit nga gusto ko na itong ipamigay, hindi ko magawa dahil meron pa daw siya ditong mga alaala. Ito namang crib ay nilabas na rin namin dahil hindi na rin naman ito magagamit. Bahala ko nga munang dalahin ito doon sa pinsan ko para doon naman itambak. Charis. Para magamit muna ng baby niya, syempre. At eto nga, sinimulan na namin yung paglilinis. Sigurado maghapon kami dito. Paunti-unti nga ay lumiliwanag na rin itong part ng bahay namin. Yung ilang gamit nga ay hindi na muna namin inilabas dahil baka mabasalan ng ulan pero sunis ipapamigay ko na rin yan. At yung nakasabit naman dyan ay pipilian ko pa rin sa ibang araw. Pipilian pa rin kasi namin yung mga inalis namin dito kanina at baka hindi lang namin matapos. Heto nga at nag-umpisa ng mamili si Mr. Nagmukha ng junk shop yung harapan ng bahay namin. Nung hindi pa kami nakakapagpadugtong ng kusina, nagtataka nga kami kung paano nagkakasya yung mga gamit namin tsaka yung mga ganitong tambak. Maayos naman itong nakasalansan dun sa storage room kaya hindi rin talaga namin namalayan na ganito na rin pala kadami talaga yung basura. Nagtimpla na nga rin muna ako ng kape pampabuhay ba. Sa araw-araw ay hindi nga ito mawawala sa akin kahit tag-init. Tamang-tama nga at naglako rin yung tita ko. Sigurado solve na naman si Inday. Charis. Ako lang naman ang kumain ito dahil sa aming dalaway, ako lang naman ang pagod, Charis. At eto na nga, fast forward, mas malinis na talaga siya kumpara kanina. Inabot na rin talaga kami ng dilim at halos hindi pa nga tapos yung mga pamimili namin dun sa labas. Ito nga luma naming aparador ay balak din namin tagalin pero siguro sa ibang araw na lang. At mukhang hindi nga matatapos tong video ko dahil itong semester ay ayaw paawat sa kasipagan. Pati CR ay kinukuting-ting kahit gabi na. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!